Praise. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek service. Simulan po natin ang ating pong gawain sa maikling panalangin. Sige po, tayo po yung mukha at pumikit. Hallelujah, hallelujah. Aming Amang nasa langit, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Ama. Salamat, Panginoon, na muli, O Diyos, kami po ay makakasamba sa iyo, makakapagpuri, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto at sa mga kapatid po namin, Lord, na nanonood online, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, na dinako mo po sa lugar na ito, Panginoon, na ligtas, O Diyos, para po, Panginoon, sa aming pong pagsamba sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Dalangin namin, O Diyos, na pangunahan mo po kami, gabayan mo po kami, Panginoon, at samahan, O Diyos, sa aming pong pagsamba sa iyo, sa aming pong pagpupuri, Panginoon, at maging sa pakikinig po namin ng mensahe mo po sa amin sa gabi na ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Ibukas mo po ang aming mga mata ng kaunawaan, Panginoon, sa lahat ng mga salita mo, Panginoon, na aming maririnig ngayon. Panginoon, ito po ay tumimo sa aming mga puso at ito po, Lord, ay maipamuhay namin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, maging sa iyong lingkod na gagamitin mo po sa gabing ito. Pangunahan mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan at gabayan mo po siya, Panginoon, sa kanya pong pagbabahagi ng iyong mga salita, O Diyos, sa gabi na ito. Salamat po ng maraming at sa lahat po ng makikinig. Lord, salamat na bibigyan mo po kami ng kaunawaan sa lahat ng mga salita mo at mensahe mo sa amin sa gabi ito na amin pong maririnig, Lord. Salamat po ng maraming Panginoon. Lord, sa pagsama mo, pangunguna mo po sa amin sa gabi ito, Panginoon. Muli po, sa iyo lamang aming binibigay ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Masaya po ba ang bawat isa? Masaya po ba? Amen. At ngayon po tayo po muli ay magpuri sa Panginoon. Amen po. Gamitin po natin yung ating mga kamay para po sa ating pagsama sa Panginoon. Sabi po lagi po tayong manapig sa presensya po ng Panginoon. At imbitahan po natin ang Banal na Espiritu na kumilos sa ating pong kalagitnaan ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Buhay na ito ngayon, nag-iingay. Nasama sa presensya mo'y muli maranasan. Buhay na ito ngayon, nananapit. Nananapit na makita, luwalhati ang iyong makasapat. Buhay na ito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ang buhay na ito ngayon, nananapit. Nananapit na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak
Nasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galak ng matawa, nananapig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong sumasayaw na nga. Sayaw po tayo sa Panginoon. Nananapig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapig na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na malaya ka pong baguhin ang aming mga buhay. At salamat po, Diyos, sa iyong presensya na patuloy namin nararanasan at mararanasan pa, Panginoon. Malaya ka po, O Diyos, kumilos sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang sentro ng gawain ito, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po nating sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Wala pong ibang dakila sa mundong ito kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. Kaya wala pong dahilan para hindi po natin siya sambahin, papurihan sa mga oras na ito. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila.
na lagi namin pong pinangako, Mami. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong binigay mo po sa amin ngayong gabi. Pagsama-sama, Panginoon, na hindi lamang magpuri, Panginoon, kundi Lord, maging sa pakikinig namin ng salita mo ngayong gabi. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na amin pong maririnig. Salamat, Panginoon, sa iyong lingkod na gagamitin ngayong gabi, Panginoon. Buksan mo ang aming spiritual na mandinig, ang aming spiritual na paningin, Panginoon. At patuloy, Lord, ng iyong mga salita, paunawa mo ito, Panginoon, sa paraan kung saan, Lord, yung nais mo para sa amin. Ama, salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Itago mo sa iyong banal na likuran ang iyong lingkod na gagamitin ngayong gabi. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay tanging sa iyo po lamang, aming Ama, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Putin nyo muna yung katabi. Parang kailangan, kita-kata mo nito na. Oo, hindi ko sasawaan yung pinasasawaan, di ba? Kaya nananaw. Okay, sige po. Dalawa ba tayo sa pakikinig? Kita ng Diyos. Sige po, basahin ko muna sa inyo yung ang aking pong title ay Please Make Me Clean. Wala po ang ating team verse po ay nasa Lucas, Kabanata 5, talata 2 hanggang 4. Basahin po natin sabay-sabay. Isang araw, nang nasa isang bayan sa Jesus, lumapit sa kanya isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at makaawa na paglilingid siya. Sinabi niya, Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituon na akong malinis. Nawa ka siya ni Jesus at sinabi, gusto ko, luminis ka. At gumaling agad ang kanyang sakit. Saglit po tayo manalangin. O Diyos, tunay Lord na Ikaw ang Diyos sa amin, Panginoon, sa aming buhay, O God. At sa pagkakataong ito, Panginoon, ay patuloy ka namin tinataas, Panginoon. At Ikaw maluwalhati, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, at alam namin ang banal na Espiritu mo ay nasa kalagitnaan namin ngayon. Ama, gabayan niyo kami, bigyan mo kami ng espiritual na kaunawaan sa iyong kapahayagan sa gabing ito, Panginoon. Ako, Diyos, nagagamitin mo. Lord, binababa ko ang sarili at Diyos at Ikaw ang maitaas. Ama, pagpalaan niyo po ang mga salita mo na aming maririnig ngayon. Gabayan mo ako, Diyos, at may paliwanag ito sa kanila na may linaw, Panginoon, at may kapangyarihan galing sa iyo. Maging mga sa bahay-bahay, Lord, na ngayon nakikinig o nasan man sila, so magitan ng internet na ito, Diyos, ay naway malayo makadaloy at walang sagabal at malayo makadaloy, Panginoon, ang masalita ko sa kanila lahat. Lahat ng tayo dalangin po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yan po. Pag-aaralan po natin dito isang lalaking may ketong. So, hindi ko na po masyadong elaborate yung ketong, leprosy, sa leprosy. So, alam naman natin yan. Yan yung nasa Biblia, lagi nababanggit. Isang sakit sa balat, kung saan ang isang tao ay tinuturing na marumi. Siya ay outcast, siya ay parang tinaboy ng lipunan. Yan. Hindi siya pwedeng lumapit sa kanino man tao. At lalo na po ito sa panahon po, sa Old Testament, marami po yan. Pero meron naman po talaga mga gumagaling din po. At meron din po talagang malubha, sakit. So mamaya po, sabi ko po sa inyo, may dalawang bagay po yan. At yun nga po, sila po ay separated. So, nakahiwalay sila sa mga tao.
At sa Biblia po, makikita po natin ito, yung mga notable person sa Old Testament. Ayan po sila. Si Miriam po, sa aklat po ng Bilang. Yan, si Miriam nagkaketong dahil may sinabi siyang di maganda kay Moises. So, nagkalit ang Panginoon, binigyan siya ng sakit na ketong. So, 7 days. 7 days lang naman. At pinagaling naman siya ng Panginoon. Si Naaman. So, ito isang kapitan yata to ng isang hukbo. So, naman ito yung si Naaman, ito yung pinapapali ko para siya gumaling, ay sabi sa kanya, maligo siya doon sa maruming ilog. Ayaw niya dahil marumi nga. Pero ganun pa mang ginawa niya at siya'y gumaling. Ang balat daw niya naging parang kutis porcelana. Parang kutis bata. Si Gehazi sa 2 Kings chapter 5, ito po yung alalay ni Eliseo na nanloko kay Eliseo. Kaya sinumpa siya ni Eliseo dahil dinaya nga ang kanyang amo, kanyang master. Kaya sabi ni Eliseo, yun, nagkaketong siya. Yung ang lahi naman ni Joab, so ito ay nagkaroon din siya ng kasalanan kay David. So, di nagustuhan niya ng Diyos at di nagustuhan ng David. Kaya yung kanyang, hindi lamang po si Joab, kundi yung kanyang lahi, yung kanyang pamilya ay nagkaroon ng ketong. Si Haring Uzziah, sa 2 Chronica, yan, tinuro po ito ni Pastor, di ba, ng linggo, dahil sa kanyang pasaway, pag namataas, gusto niya maging pari, dako niya yung gawain ng pari, naghandog siya doon sa templo, kalapas tanganan yun. Kaya siya ay nagkaroon ng ketong. At yun, kinamatay niya ng ketong. At nung sa libingan noon, may libingan ng mga hari, siya nakahiwalay. Kasi namatay siya sa may ketong. Ito mo, pati hanggang sa libingan, hindi siya tinabito sa mga hari na nakalibing. Nakahiwalay siya doon. Yan. Tapos yung 4 na ketongin sa kalawang hari, ito sa panahon din po ni Eliseo. Tinuro po dito minsan yung di ba? Dahil sa kanila, sila ginamit ng Panginoon nung naghihirap, taggutom doon sa bansang Israel. Yung 4 na ketongin ito ang ginamit ng Panginoon. Di ba? Tatandaan po naman narito kung bakit nanumbalik yung kasaganaan doon sa bansang Israel. So, yan. Yan po sa mga Old Testament. Sa New Testament ay si Simon the leper kung tawagin po. Ito po yung sa lugar po ng Betania. At di po binanggit doon kung siya ay pinagaling ng Panginoon. Pero ang sabi po kasi doon, siya ay dating may sakit na ketong. At doon po ang Panginoon doon po kumain sa bahay niya. At dito po nangyari na yung babaeng nagbasag ng pabango. Yan po yun, na binuhos sa ulo ng ating Panginoon. Saka yung 10 ketongin, yan. Sila lumapit sa Panginoon at humingi ng kagalingan, di ba? So, nung sila gumaling, ilan ang bumalik? Isa lang, di ba? So, hinahanap sila ng Panginoon, bakit isa lang bumalik at isa lang ang nagpasalamat sa Kanya. So, yan po yung mga notable person po dyan sa Biblia. At ito po yung isa na ito na ating pag-aaralan na siyang lumapit po sa ating Panginoon. At may matutunan po tayo sa taong ito yung 5 bagay na kanyang ginawa kung bakit siya naging nakatanggap ng kagalingan at siya tumuli siya. 5 approaches that the man did that made him clean. Yan. So yung ginawa niya kung bakit siya luminis. Number 1, he approached Jesus desiringly o yung may masidhing pagnanais. So, actually, bago po ito, nag-start po yung gawain ng Panginoong Jesus. Bago siya pumunta sa bayan ito, ay sa probinsya po ng Galilea, doon po sa bayan ng Capernaum. At marami po siya pinagaling doon sa bayan ng Capernaum. At lumagana po yung balitang ito sa mga karatig bayan. Sinabi po dito, hindi po binanggit po pala rito kung anong bayan yun. Diba isang araw na nasa isang bayan si Jesus. Kung sabihin katabi ito ng Capernaum. Kasi sa Capernaum, ang dami niyang pinagaling ng mga may sakit. At yun nga po, hindi po binanggit yung bayan na ito.
At lumaganap yung balita na ito sa mga karating bayan. So nakarating din dito sa bayan na ito kung nasaan yung lalaking ketong ito. By the way, sabi nga kanina, may dalawang tinatawag na ketong, yung leprosy, wala nalagay dyan, anyway. Yung isa, tuberculoid leprosy, which is mild lang yan. Mild lang yung ketong na yun. Hindi ko alam kung anong itsura nun. Parang may mga balat-balat. Pero madaling gumaling yun. Yung isa, lepromatous leprosy, yung severe. Yan yung talagang halos na alas na. At yan yung katangian na meron yung lalaking ito. So, diyan pumapasok sa kategorya na yan yung sakit ng lalaki ito. At sa Leviticus 13, 45, 46, mamaya, doon po in-explain kung ano po yung status ng keto. Ng may keto. Mamaya, paliwanag ko po. So, bakit ko nasabing desiringly, yung masiding pagnanais? Sabi doon, lumapit ang taong ito sa Panginoong Jesus. Actually, desiringly kasi talagang makikita mo sa kanya, di ba? Yung kalagayan niya eh. Gusto na niyang gumaling. Siya isang taong sinasabi na tinakwil ng lipunan, eka nga. So, talagang gusto na niyang gumaling. At nung mabalitaan niya, marami na siyang narinig na balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. At nung malaman niya na dumating ang Panginoong Jesus sa bayan niya, hindi na siya nahiya. Hindi na siya natakot. Diba? Sabi ko kasi doon, sino mang talaga madikit sa kanya, ituturing din na may ketong. Eh siya, talagang lumapit siya sa Panginoon. Talagang gusto niya. Dahil marami siyang napapalitaan, gusto niyang gumaling. So, talagang makita niya ang Panginoon siguro, andun yung mga tao na yan, no? Parang dagat na nahati na gano'n. Naparating siya, no? Naparating siya, nahawig siya, sabi, may ketong. O sa pagnanasa niya makalapit sa Panginoon, talagang nagawa niya lumapit dahil at yung mga tao hindi na niya inisip kung itatapoy siya, hindi na niya inisip kung ipagtatapoyin siya, hindi na niya inisip kung talagang haharangin siya. Basta gusto niya lumapit sa Panginoon dahil gusto nga niya gumaling. So, maingat tulad po natin itong taong ito sa isang, di ba, yung isang babaeng inaagasan. Di ba? Sabi niya, mahipo ko lamang, ang laylayan ng Panginoon gagalingan. Kahit siksikan, talagang pinilit niyang lumapit sa ating Panginoon. Sa pa, may tutulan din natin ito kay Bartimeus, na isang bulag. Di ba, nang dumaan ang Panginoong Jesus, sigaw, Jesus, Jesus, Jesus. Sinaway siya ng kanyang mga alagad, huwag kang maingay. Lalo pa niyang nilakasan. Nilakasan para siya ay marinig ng ating Panginoon. So, ito yung gusto ng Panginoon sa atin, lumapit tayo sa Kanya na may masiding pagnanais. Meaning, sa English po, ay yung diligently. Masidhi. Kasi po, pag ganun po ang ating puso sa paglapit sa ating Panginoon, re-reward po tayo ng Diyos. Yung po sinasabi ng Hebreo 13:6. He is a rewarder who diligently seek Him. Kayo ba ninanasan nyo talagang mananasan? Andun mo yung talagang pagnanasan natin na tayo lumapit sa ating Panginoong Jesus. Dapat nakikita yon. Lagi tayong wow, kagaya ni David. Diba sabi ni David doon sa awit 42, talatang 1 hanggang 2, inatulad niya ito sa isang usa. Tulad ng isang usa ay nang tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabi ko, Diyos, ako'y sa iyo'y nananabik. Ako'y nauuho sa iyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makatatayo sa presensya mo? So, inaawit natin ito, di ba? As the deer pant on the water, so my soul long after thee. So, kung paano ang isang usay nauuhaw sa isang tubig, sa isang batis, yun din ang kaluluwa ko. Yun ang sabi ni David. So, dapat ganito ang ating attitude, ganito yung ating gawin sa paglapit natin sa ating Panginoon. Dapat lagi tayo may masidhing pagnanais. So, yun yung number 1. Number 2, you approach Jesus reverently and with humility.
Verse 12b. Lumuhod ito sa harapan niya. Lumuhod ito sa harapan niya. Sa English po, sabi po doon sa NKJV, New King James Version, a man was full of leprosy, saw Jesus. Ilagay ko ba dyan? And he fell on his face. Sa English po, he fell on his face. Ibig sabihin talagang siya ay lumubog na lumapit sa ating Panginoon. Talagang nakasayad ang mukha sa lupa, nagpatira pa. Gaya po sa Genesis 17:3, then Abraham fell on his face and God talked with him. Sabihin, nagpatira pa, talagang nakasubsob ang mukha. Di ba nakita niyo pa yung mga Muslim pag sumasamba? Talagang nakalood at yung mukha nila nakasayad na sa lupa. So, marami at that time na lumalapit sa ating Panginoon Jesus, sinawakan siya. Jesus, pagalingin mo ako. Jesus, pagalingin mo ako. Jesus, nais kong gumaling. So, lalaki ito, kakaiba yung kanyang ginawa. Lumapit siya sa Panginoon with respect, with reverence, and with humility. Talagang may papapakumbaba at may paggalang sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagpapatira pa. O sa malalim na Tagalog ay siya ay nakasubasok. Tama ba? Nakasubasok. Talagang tugmok na siya. So, ibig sabihin lamang to, he is acknowledging the sovereignty of the Lord Jesus Christ. Diba? Alam niya na ang Panginoong Jesus he is not an ordinary man. Alam niya ito'y galing sa langit. So dapat same din sa atin. Tuwing nalapit tayo sa Panginoon, talagang kailangan natin magbigay galang sa Kanya, magbigay ng kita natin yung ating pagkahambol sa Kanya. Oo, ginagawa natin yun, di ba? Pag tayo talaga personal, nananalangin. Okay lang, nananalangin tayo, nakatayo. Hindi naman kailangan nakatayo nga, lahat tayo talaga. Ang sinasabi ko is yung may one-on-one communication na lang kay Lord, talaga pakita mo na sa Kanya yung kanyang pagiging humble, ibigay mo na sa Kanya yung paggalang mo sa Kanya. Kahit pa sinasabi mo na kaibigan mo siya, big brother mo siya, pakita pa rin natin yung paggalang sa ating Panginoong Jesus. Yung reverence na kinakailangan. Para sabi nga na Ecclesiastes, di ba? Ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Ibig sabihin, nakita natin yung talagang pagkakaiba. Siya ay Diyos, ikaw ay tao. That we must give reverence talaga sa ating Panginoong Jesus o sa ating Diyos. Parang ano yan eh, parang sa isang hari, di ba? Kapag tayo napapala natin sa mga bubi, kapag tao lalapit sa hari, siya ay nakaluhod at nakayuko ng ganyan, na may paggalang sa isang hari. Actually, hindi siya papahintulutan lumapit ng hari kung hindi niya ito papayagan. Pero paglapit niya, talaga nandoon yung kanyang pagyuko, pagsubasok, o pagpapatira pa bilang pagbigay galang sa kanyang hari. So, ganyan din po ang dapat natin gawin sa ating Diyos kung tayo malapit sa Kanya. So, yan po ang ginawa ng lalaking ito. Pangatlo na kanyang ginawa, he approached Jesus with earnest supplication, pagsusumamo o pagmamakaawa. 12b, sabi dito katugtong ng nagmakaawa na pagalingin siya. So, nakasubasog siya, nakapagtinapa siya, at nandoon yung paghingi niya ng awa at habag na siya ay pagalingin ng ating Panginoong Jesus. Bakit hindi naman talaga gagawin yun? Grabe talaga yung nangyayari sa kanya, di ba? Siya ay miserable ang buhay, siya ay outcast, siya ay malayo sa kanyang pamilya, siya ay malayo sa kanyang mga kaibigan, siya ay pinandidirian ng mga tao. So, natural lamang, talagang humingi siya ng kahabagan, ng kaawaan sa ating Diyos para siya ay pagilingin. Tama po ba? Patagal na siya nagdurusa opportunity na niya to. Nandito na ang Kristo, nandito na ang propeta. So, opportunity na niya na siya ay
humingi ng awa at habag at siya ay pagalingin ng ating Diyos. At ito po ang problema sa marami sa tao sa atin, no? Mga tao. Maraming tao, they are not begging for mercy. Di sila humihingi ng awa sa ating Diyos. Sanay na sila sa komportableng buhay. Ano po yung sabihin? Di na sila ganon kumasidhing lumalapit sa ating Diyos sa may pagmamakaawa. Dahil ang tingin nila sa sarili nila, sila ay okay lang, mabuting tao sila, matuwid sila, religyoso sila, di sila nagagabilatan ng tao, di sila nangaaway ng tao. Sabihin, hindi nila nakikita yung kanilang sarili na sila ay makasalanan at kailangan silang kahabagan ng Diyos. Amen po ba? Naranasan po natin yan, di ba? Hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon. Unless ma-convict sila, doon nila makikita at maunawaan na sila ay makasalanan at kailangan nilang humingi ng kahabagan sa ating Diyos. Na sila ay meron ding sakit. Kaya ibig sabihin, naintindihan yung ibig sabihin. Meron silang spiritual sickness. Kaya hindi ko sinasabi nga, galit po tayo ng araw. Hindi natin alam niya, pero nung makilala natin Panginoong Jesus, may sakit pala tayo. Yun yung kasalanan at kailangan niyo maalis sa atin. At kailangan natin ang kahabagan ng ating Diyos. So sabi ng Hebreo 4:16, kaya huwag tayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtam natin ang habag at pagkapala na tutulong sa ating sa panahon ng ating pangangailangan. So ganito ang nangyari doon sa lalaking may ketong. Anong sabi doon? Lumapit sa trono, lumapit siya sa Panginoong Jesus. At nakamtan niya yung habag at awa ng Panginoong Jesus. Doon sa time na yun, sabi doon, sa panahon, tanda ba? Wala pala. Sa panahon na kailangan. Tama po ba? Nagigess yun po yung ibig sabihin. Lumapit daw tayo sa trono ng Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala sa panahon na kailangan natin ito. So, ganoon ang nangyari sa lalaking ito. Lumapit siya sa Panginoon at natanggap niya ang habag. Yung time na yon na kailangan niya, siya ay pinagaling ng ating Diyos. So, yun po, yung pangatlo, na tingnan po natin ang ating sarili na talagang tayo po ay kailangan natin ang kahabagan ng ating Diyos. Amen po ba? Kailangan natin lumapit. Dahil sabi ko na po sa Hebreo, para ito ay kailanganin natin. Makamtan natin ito sa panahon na kailangan natin. Pang-apat, he approached Jesus with total submission. So yan, may pagsuko. Verse 12, Panginoon, gusto ninyo po, mapapagaling niyo ako. So yan, imayin po natin. Una, tinawag niya si Jesus na Panginoon. Noong time na yun, iba-iba naman po ang tawag sa ating Panginoong Jesus. Jesus, anak ni David. Jesus, anak ni David. Jesus, ang taga Nazaret, o guro, o meron din tumatawag sa kanyang Panginoon, o Master sa English. Ito, minsan lang niya nakita ang Panginoon, pero tinawag niya ito na Panginoon. Kapag tinawag mo ang isang tao ng Panginoon, ibig sabihin naman yun, ikaw ay alipin ito. Tama po ba? At kung ikaw alipin ito, you are under sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang sovereignty. At yun ang tingin niya sa ating Diyos o sa ating Panginoong Jesus. Siya ay kanyang Panginoon. Nandun yung kanyang pagsusumamo at nandun yung kanyang pagpapasako, kanyang pagsuko. Pangalawa, sabi niya, Panginoon, kung gusto niyo po, gusto niyo po. Ito, unawain po natin ito. No? So, kita ninyo yung kanyang pagpapakumbaba.
Marami at that time, even siya, gusto talagang gumaling. Kaya nga sila lumalapit sa Panginoon eh. Jesus, pagalingin mo ako. Jesus, gusto kong gumaling. So napaisip ako dito sa lalaking ito kasi kaya nga siya lumapit kay Jesus eh. Para gumaling siya. Tama? Pero sabi niya, Panginoon, kung gusto niyo po. Di ba gusto ng Panginoon? Siyempre gusto niya. So maganda po tinutuloy dito ng Panginoon. Nangangahulugan pa na ito na wala siyang tiwala sa ating Panginoong Jesus. Hindi po. Confident nga siya eh. Di ba? Para sa kanya, ang nakikita ko po dito, para sa kanya, it doesn't matter kung siya ay pagalingin o hindi. Although gusto niyang gumaling. Pero nandoon, sabi niya, Panginoon, kung gusto niyo, parang sinusuko niya, let Jesus decide. Ano naman niyo po ibig sabihin? So parang hinahayaan niya na ang Panginoon magpasya. Nakita niyo po yung kababaan loob ng tao. In English sabi doon, Lord, if you are willing, sa NKJV. And then, if it is not your will, let your will be done. Tama po ba? Nandun yung pagkapasao. Nandun yung grabe yung humility ng taong ito. Nakita ko. Parang sinasabi, Lord, if you will, let your will be done. Then that is the submission ng kanyang will under God's will. Kaya rin po ng ating Panginoong Jesus, di ba? Kung maaari naman po, Panginoon, aking Ama, sabi ito sa Lucas 22:42, Ama, kung maaari, ilayo niyo po ang saro ng paghihirap na ito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So, ito ang hirap eh, di ba? Sa ganitong bagay. Marami tayong gusto na hindi ka gusto ng ating Diyos. Ginagawa pa natin itong pilit. Dahil sinasabi natin, maunawaan tayo ng ating Panginoon. May mga bagay na hindi natin kaya ma-surrender sa Diyos. Di lang material na bagay, kundi yung ating mga pag-uugali, yung ating mga nararamdaman, yung ating mga habit, yung ating mga gawin, ating mga bisyo, kung ano pa. At ini-insist pa rin natin yung atin. At hindi tayo nagpapasakop sa will ng ating Panginoong Jesus. So, nag-guess niyo po ibig sabihin, ang lalaki ito, hinayanan niya sa Panginoong Jesus yung kanyang kinabukasan. Lord, kung gusto niyo, Panginoon, kung gusto niyo. Di ba si Paul, pinalangin niya sa kanyang sarili na maalis yung kanyang kapansanan na yon o ano man yung weakness na yon, pero hindi inalis ng Panginoon. So, pinabayan ni Paul sa ating Panginoon Jesus. Dahil sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Di ba yung tinuro ni Pastora, medyo nakaraan, na dahil sa iyong kahinaan, nahahayag yung aking kapangyarihan. So, sinurrender ni Paul, yung ano man gusto niya, siya gumaling. Doon sa will ni Lord. Hindi siya gumaling, ano man iyon. So, nag-guess niyo po ang ibig kong sabihin. Ganon yung nakita ko po sa taong ito. He submitted himself. Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling. Gusto niyo po. First, ito, panglima, he approached Jesus confidently with faith, optimistic and positively. So yun po sinasabi ko, hindi ko mo sinabi niya na Panginoon, kung gusto niyo po, hindi na siya nawawala ng pananampalataya. Di ba? Actually, gusto niya talagang gumaling at gawan siya ng himala ng Panginoon. May instance po ba sa buhay ng ating Panginoong Jesus na hindi siya gumawa ng himala? Meron, di po ba? Mateo 3:58, at hindi sila pinaniwalaan
Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban lang sa sarili niyang bayan at pamilya. Verse 58, kaya hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa Kanya. Ito yung sa bayan niyang Nazaret. Hindi siya gumawa ng himala doon dahil hindi na nampalataya sa Kanya. So yun na naman pala eh. Kaya hindi gumagawa ang Diyos ng himala dahil hindi tayo nananampalataya. So, sabi rito sa verse 12, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis. Pag pinagtuktong niyo po yun, Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling ninyo ako upang maituring akong malinis. So, alam pa rin niya na mapapagaling siya ng Panginoon. Di ba? At makita po natin yung kanya, na may pananampalataya ang taong ito. Yung nakita ng Diyos sa kanya, ang Panginoong Jesus. Hindi ko mo sinabi kung gusto niyo po, hindi na wala na siyang pananampalataya. Umpisa pa lang, makita na ng Panginoong Jesus yung kanyang pananampalataya. Di ba? Nandun yung kanyang pagsisigasig na lumapit sa kanya. Kahit marumi siya. Nandun yung kanyang pagpapasubmit, pagsuko ng kanyang will, pagsusumamo, pagpatira pa, pagbibigay ng galang sa kanya. So naroon, nakita ng Panginoong Jesus yung pananampalataya niyo ito sa taong ito. So, ang isa pong leper o isang ketongin ay sabi sa Leviticus 30, 45-46, ang tao may sakit sa balat na nakakahawa ay dapat magsuot ng punit na damit, guluhin niya ang kanyang buhok at takpan ang ibabang bahagi ng kanyang mukha. At siya isisigaw, ako'y marumi. Siya ituturing na marumi habang siya hindi gumagaling sa sakit. Sakit niya ngayon. At dapat siya tumirang nag-iisa sa labas ng kampo. So, yan po ang nangyayari po sa isang may ketong. Diba? Sumisigaw sila ng ako'y marumi. Ano po ba? So, di sinasabi ko na kung gusto niyo po, Lord, mapapagaling mo. Di po yun nangungulugan na wala siyang pananampalataya. Di po yung kagaya ng isang lalaki, kung alam niyo po yung sa may Marcos 9:22, na kung saan yung isang lalaki, yung isang anak inaalihan ng masamang spirito na pagalingin siya ng Panginoon. Ano ang sabi niya? Kaya kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. Sinagot siya ni Jesus, bakit mo sinabi kung may magagawa ko? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya. So nakita niyo yung pagkakaiba. Hindi naman ganun yung sinabi ng lalaking ito nung may ketong. Lord, kung mapapagaling, kung may magagawa ka lang, gagaling ako. Hindi eh. Lord, kung gusto niyo po. So nakita niyo yung pagkakaiba. Yung isa lumapit na may pagdududa sa Panginoon. Yung isa mayroon itong pananampalataya kaya nakamtan na yung kanyang kagalingan. So, dito po nalulugod ang ating Diyos sa mga tao may pananampalataya. Sabi po ng Hebreo 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang tao walang pananampalataya. Dahil sino man lumalapit sa Kanya, dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. So, ganoon ang ginawa ng lalaking ito. Siya lumapit na may pananampalataya. So, kung babalikan po natin, ano ang kanyang ginawa? Yung una po ay siya ay lumapit na may paggalang o siya ay may pagpapakumbaba o may simpleng pagnanasa o pagnanais. Pangalawa ay may paggalang at may pagpapakumbaba. Pangatlo ay may pagsusumamo at pagmamakaawa. Pang-apat, may total submission o may pagsuko ng kanyang
sarili sa ating Panginoon. At panglima, lumapit siya ng may confidence. So makita po natin dito, ito po ang mga bagay na kanyang ginawa na dapat natin din pong tularan. Ang kalagayan po ng lalaking ito ay makikatulad po natin sa ating spiritual condition. Kung paano ang ketong o sakit sa balat, ito ay naapektuhan ng tao. Kaya hindi ng epekto ng kasalanan ng tao. Di ba? Grabe na magkasala po si Eva at si Adan. Ano nangyari? Sila ay na-outcast from the presence of God. Sabi sa last verse doon, sabi ng Panginoon, Jesus, sinawakan siya ni Jesus at sinabi, gusto ko luminis ka. At gumaling agad ng kanyang sakit. I am willing, be clean, sabi ng Panginoon Jesus. So, why not you are healed? Magaling ka na. Malinis ka na. Yun po kasi ang maganda ron. Alam niyo po, ang kasalanan po ay parang sakit, parang sugat. Kailangan mapawi yung sakit na ito para ikaw luminis. Parang isang sugat. Di ba? Kung ikaw may sugat, may bawa. Di ba may ketong talaga, nagnas siya halos eh. So pinadidirihan talaga. Kung iba nga, susugat, nagnanak ay sintabi po kung may kumakain dyan. Di ba? Pero pag gumaling yung sugat, di ba parang alinisan ng balat? Parang may sugat ako dito. Kami minisis ko. Talagang may sugat ako dito. Pero hindi naman po siya luminis. Pero may yung napekla. Pero maahawakan mo na siya. Maahawakan mo na siya. Gumaling na. So ganyan po ang kasalanan. Ang kasalanan is parang sakit. Kapag nawala, napatawad na ang ating mga kasalanan, tayo ay nagiging malinis na sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Amen? 1 John 1:7. Ngunit kung mamumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So when He was crucified on the cross, ang kanyang dugo dumali doon sa krus na siya naglinis sa ating mga kasalanan. Hebreo 13:12, ganyan din ang nangyari kay Jesus. Pinatay siya sa labas ng bayan para malinis niya ang mga tao sa mga kasalanan nila sa pamamagitan ng kanyang dugo. So sabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. So yun nga po sinasabi ko, as I conclude, yun nga po sinasabi ko po, ang sakit o ang sin symbolizes sickness. We must be forgiven from our sins para tayo gumaling. At kapag tayo magaling na, tayo ay nagiging malinis na sa harapan ng ating Panginoon. Si Jesus, the unblemished sheep, siya ang kordero ng Diyos, ang walang kasalanan ay minsan lang ihandog ang sarili para tayo ay mapatawad at luminis sa lahat ng ating mga kasalanan. Magpakailanman. So, the Lord is willing na tayo ay maging malinis sa kanyang harapan. Lord, salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa iyong tinuro sa amin, Panginoon. Tunay, Lord, na nakita namin, Panginoon, kung paano, Diyos, ng lalaking ito na may ketong ay lumapit sa iyo, Panginoon, O Lord. Nandun ang kanyang pagpapakumbaba, pagsusumamo, pagbibigay galang, pagbibigay respeto sa iyo, Panginoon. Nagigit sa lahat, Panginoon, lumapit siya sa iyo, Panginoon, na pinapasako, Panginoon, ang kanyang sarili. Malapit siya sa iyo, Panginoon, na may pananampalataya. Ito ang nais mo, Panginoon, na kami, O God, ay lumapit sa iyo, Panginoon, na may pananampalataya, Panginoon. Kapagkat yun ang kinalulugaran mo, Panginoon.
Ikaw ay nalulugod sa mga taong lumalapit sa iyo na may pananampalataya, O God. Nawa nga po, Lord, makita niyo po yun sa aming buhay. Makita niyo po yung Panginoon sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon, at maging sa paglapit namin, sa aming pagdulog sa iyo, Panginoon, ay makita mo, Panginoon, yung pusong nananampalataya sa iyo, Panginoon, God. Naman dinadalangin ko po, Panginoon o Diyos, na mga salita mo ito, Panginoon, ay magbigay sa amin, sa pabuhay namin, Panginoon, magbigay sa amin ng karagdagang kalakasan spiritual, Panginoon o Diyos. Kayo po magpala lahat ng ito, Panginoon, at tunay, Lord, na nagagala kami, Panginoon, sa yung mensahe, Panginoon, sa gabi nito. Palahin niyo po, Panginoon, ang makinig sa iyong mga salita, maging mga nasa ibang sa mga bahay-bahay nila, Panginoon o Diyos. Palahin mo, Panginoon, lahat kami, Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Napaganda po ng mensahe natin sa gabi po ito. Tunay nga na kapag tayo pilalapit sa Panginoon, ang Diyos ay nariyan para tayo po ay abutin, para tayo ay katagpuin. Ano man po yung ating pong daladala na kasalanan, na kapag tayo pilumapit sa Diyos, hindi po tayo mapapahiya. Amen po ba? At yan din po yung nangyari po sa akin nung ako po ay may sakit at karamdaman. Ako po ay gumaling dahil din po sa kanya pong kahabagan sa aking pong buhay. Kung makikita niyo po yung picture ko noon, talaga naman, mahabag kayo. At yun din ang nadama ng Diyos sa aking pong buhay, ang kahabagan. Nadama ko po yan sa Panginoon. At akong po ngayon ay pinagaling niya. Dahil ako po lumapit sa Diyos at inilapit ko siya sa Kanya ang aking pong karamdamang iyon. Dinali niya po ang kagalingan sa aking pong buhay. Kaya narito po ako muli at lagi pong nagpapasalamat sa Panginoon sa Kanya pong kabutihan at katapatan sa aking pong buhay. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo dumako sa diwa po ng panalangin. Maraming salamat o Diyos sa gabi pong ito sa iyong mensahe na binigay mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na kami o Diyos ay lumapit sa iyo na mayroong pananampalataya, Panginoon, sapagkat gaano man kami karami, Panginoon, hindi mo kami tatakwil, Panginoon, kundi dadali mo sa aming buhay ang kahabagan na nagmumula sa iyo, Panginoon, mula sa amin po nagawa na pagkakamali at kasalanan, Panginoon. Hindi mo ito tinitingnan, Panginoon Jesus, bagkus, Lord, sa aming paglapit, sinabi mo sa iyong salita sa 1 John 1:9, Panginoon, na kung papahingahan po lagi ang aming kasalanan, ikaw ay tapat at manala, kami patatawarin mo at tilinisin sa lahat ng aming kasamaan at kalikuan at kasabay nito, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, sa aming buhay. At sa oras mo ito, Panginoon, salamat sa inyong lingkod na ginamit, Panginoon, patuloy Diyos, patuloy mong katagpuin ang kanyang buhay, pagpalain mo, Panginoon, at patuloy ka, Diyos, na magbigay ng karunungan sa kanya, Panginoon Lord, at patuloy Diyos, na maggamitin mo siya para sa kaluluwalhati ng dakilang pangalan. At sa gabi nito, Panginoon, sa bawat isa po na narito, dalayan ko po, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, at patuloy, Lord, na magpakahayag ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin sa mga nalalabing oras. Salamat po, pinupuri ka natin na dakila sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Na-bless po ba kayo sa mensahe ng Panginoon? Amen. Amen. Kaya po, bago tayo mag-iwalay, tayo po ay muli magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ito po yung laging nais ng Panginoon. Kasabitan po natin lagi ang kanyang presensya. Buhay ka dito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito.
siya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nanagapit na makita, luwalhati ng iyong mukha. Masaya mga sa dalang tumatawa, nananabik na makita, muli mong mabisita. Panginoong Jesus, malaya-malaya, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong. Sumasayaw naman sa galak